Kilala niyo ba si Pedro? Yan. So, Matthew chapter 14, verse 15. Ang sitwasyon po dito ay nasa wilderness si Jesus Christ. Tapos, sinundan siya ng maraming tao. Dahil sa compassion niya sa dami ng mga tao, sa maraming tao na nangangailangan sa kanya, nagpagaling siya. Tapos po, habang nagpapagaling siya, siguro dahil sa dami ng tao, inabot sila ng gabi. So makikita natin dito, sabi, nang gumagabi na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya. At sinabi, nasa ilang na lugar tayo at dumidilim na. We are in the wilderness. Paalisin niyo na po ang mga tao para makapunta sila sa mga nayon, sa mga villages, at nang makabili ng pagkain nila. Send them to the villages that they may take food for themselves. Magkanya-kanya ba ng pagkain? Kaya lang si Jesus Christ, siya ay naawa. Ayaw niyang paalisin yung mga tao ng gutom. Ano ang ginawa niya? Nagpakain siya. Simula verse 16 hanggang 21, pinakain niya yung 5,000 men. Not including the females, the women, and the children. Tapos, verse 22, nung napakain na nila, bago pala yan, napakain ng lahat, everyone had their full. Ibig sabihin, napakain nila ni Jesus Christ yung mga tao na sumusunod sa Kanya. Tapos, yung mga alagad niya, nakakuha pa ng 12 baskets na sobra sa pagpakain. Pero sa pagpapakain na yun, ang na-provide lang nila sa kanila initially is 5 loaves of bread and 2 fishes. So, there was a miracle during that time. Pagdating na sa verse 22, ito ng story. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. So, ang diskarte niya, yung mga disciple niya, sige, umakyat tayo ng bangka, pumunta na kayo dun sa pupuntahan natin. Pupunta daw sa kabila ng lawa, kabila ng lake. Tapos, yung mga tao naman, pauwian na niya. Kasi maghihiwalay sila, di ba? So, kasi di ba sabi kanina magagabi na. So, naghiwalay si Jesus Christ at yung mga disciple niya. Tapos, nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang nag-iisa sa isang bundok para manalangin. This is very Jesus Christ. No? He takes time to communicate to the Father. Lagi siyang nag-isolate. Lagi siyang nananalangin. Inabot na siya roon ng gabi. Nang oras na yon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinalpok ng malalaking alon ang bangka dahil pasalungat ito sa hangin. So they're going to the other side, tapos yung hangin naman, opposite ng direction nila. So sinasalpok sila ng malakas na hangin. Pag malakas ang hangin, malalaki din ang mga waves. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. So, Jesus did an extraordinary act. Naglakad siya. Sinundan niya yung mga alagad niya. Lumakad lang siya sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila. At napasigaw sila ng, Hindi, biro lang. Titignan ko lang gising pa kayo. Napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Isipin mo naman, yung sitwasyon nila during that time, binabagyo sila. Nasa bangka sila. Ang bangka during their time, hindi pa motorized. Disagwan, di ba? Tsaka layag. Tapos, kontra sila dun, yung direction na pupuntahan nila, kontra dun sa hangin. So, napakahirap magsagwan nun during that time. Tapos, dahil malalaki ang alon, may danger na sila ay mamatay. Tama ba? Kasi,
Malaki yung alon, pwede sila mag-overturn. Tapos, nakita pa nila may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot talaga sila. Sabi dito, napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan niyo ang loob ninyo." Makita natin dito, Jesus Christ, alam niya immediately kung ano yung need ng mga disciple niya. In-address niya, sabi niya, "Huwag kayong matakot, huwag kayong magpanik. Lakasan niyo ang loob ninyo." Tapos, sa statement na ni Jesus Christ, sabi ni Matthew, yung writer ng gospel, ang sumagot ay si Pedro. Sabi ni Pedro, "Panginoon, kung kayo nga yan, papuntahin niyo ako riyan nang makalakad din ako sa tubig." Ito ay something na kakaiba. Kasi yung mga tao sa bangka, natatakot sila for their lives. Tapos natakot sila sa multo. Tapos, nung nagpahayag si Jesus Christ ng statement sa mga disciple niya, si Pedro yung sumagot. Tapos si Pedro, excited siya. Excited siya na ano? Maranasan yung nararanasan ni Jesus Christ. Excited siya na ma-experience. Nakita ni Pedro ang pagkakataon. Yan, nakita ni Pedro ang pagkakataon na maka-experience ng extraordinary sa buhay niya at hiniling niya ito kay Jesus. Minsan sa buhay natin ganun may hinihingi tayo na extraordinary. Para din tayo si Pedro. Iba-iba nga lang yung level natin. Sa time na yan, si Pedro, ang hiling niya kay Jesus Christ, papuntahin siya doon ni Pedro para makalakad din siya sa tubig. Imposible yun, di ba? Makalakad sa tubig. Pero naniniwala si Pedro kay Jesus Christ, kaya din niyang lumakad sa tubig kung papupuntahin siya doon ni Jesus Christ. Ngayon sa buhay natin, meron din tayong mga struggle sa buhay natin Maaring yung bangka natin umuuga-uga din Di ba? May pinagdadaanan din tayo, maaring kalusugan, maaring sa family, maaring sa business. Parang ang hirap niyang solusyonan. Parang nag-iisa nasa gitna ka ng lawa na bumabagyo. Pero nung nakikita mo si Jesus Christ, humihiling ka din. Lord, allow me to get through this. Gusto ko maranasan yung extraordinary. Gusto kong makarating sa'yo. Gusto kong lumakad sa tubig. Kahit mukhang imposible. Sa family, minsan, parang hindi naman siya magbabago. Di ba ganun minsan? Parang hindi naman siya magbabago. Napaka-imposible nun. Pero, tignan natin si Pedro. Si Pedro, nung makita niya na pwede yun, at nakita niya kasi Jesus Christ nandun sa gitna Sabi niya, papuntahin mo ako dyan. Papuntahin ninyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Yun ang statement niya. And Peter knew how to seize the opportunity to experience a miracle. Ginagrab niya yung opportunity. By voicing his heart out to Jesus, nagsabi si Pedro ng saloobin niya. Kung minsan, sa atin, ang problem natin minsan, gusto natin pero nahihiya tayo magsabi kay Jesus. Diba? Take naman natin yung lesson kay Pedro. Binoise out niya. Sabihin mo na kay Jesus. Kasi, kapag yung desire ng heart mo ay will ng Panginoon, baka iniintay na lang niya na magsabi ka. Kasi tingnan natin ano nangyari kay Pedro. Sabi ni Jesus Christ, halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Peter did the extraordinary. Peter himself experienced a miracle. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig amidst the storm. Minsan ganoon na tayo Binibigay na ng Lord yung sagot sa prayer natin.
Kapares ni Pedro. Kasi willing ka na to take risk. Si Pedro, nagsabi siya sa Lord, Lord, gusto ko makapunta dyan. Provide a miracle for me. Sabihin mo lang, gagawin ko. Tapos sinabi ni Jesus Christ, I agree. Along with God's approval is godly empowerment. Pag nag-approve na sa iyo ang Lord, i-empower ka niya. So pag alam mong kalooban ng Lord, maniwala ka. Ano usually pinapanalangin natin dito? Sa beginning ng taon, nag-send kayo ng mga prayers. At karamihan sa atin, may common tayo na gustong hinihiling sa Lord, and that is family. Kalooban din ng Lord. Gusto niya lahat maligtas, especially yung family natin. Hindi ba? Maniwala tayo. Dahil will yun ng Lord, may approval, sigurado may approval yun ng Lord, i-empower niya tayo. Sa verse 30, pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, yung niya referring to Peter, when Peter noticed that the wind is strong, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, Lord, he shouted. Ang tanong, ano yun nakadistract sa focus ng attention ni Peter? Nung una kasi, nakapokus siya kay Jesus Christ. Sabi niya, Jesus, gusto ko makapunta dyan, palakarin mo rin ako sa tubig. Nakalakad siya, di ba? Pero, biglang na-distract yung focus niya sa Lord. Ano yung nakadistract sa kanya? Yung hangin. Ano pa? Yung mga alon. Kasi kasunod ng hangin na yun, yung alon. Na-sense niya yung danger. Na-sense niya na hindi siya safe. Na-trouble siya. So, nung unti-unti nang lumulubog si Pedro, ano yung naging response niya? Sabi doon sa last part. Sumigaw siya. Kanino? Sa Diyos. Sumigaw siya sa Panginoon. Ang sabi niya, iligtas niyo ako. Kung minsan, kapares din tayo ni Pedro. Nakakaranas na tayo ng extraordinary. Pinapagaling tayo, pinoprovide ng Lord yung, pinoprovide ng Lord yung pangangailangan natin extraordinarily, pero nadidistract tayo. Parang, for a moment, nakakalimutan natin na He made it possible. Nakita natin yung human nature natin na pwede tayong lumubog. Kaya tayo nadidistract. Second question po. Ano ang evidence na nawawala na ang attention natin kay Jesus Christ? Base po sa kwento. Ano yung ebidensya na si Peter nawawala yung attention niya kay Jesus Christ? Nung nagsisimula na siyang lumubog. Nung unti-unti siyang lumulubog, nakita natin kanina na nakatingin na siya sa waves. Nadidistract na siya. Sa buhay natin ganun din. Minsan nararanasan natin na lumulubog tayo. Aminin man natin o hindi, nadidistract tayo sa buhay natin. Kapag sa buhay natin, nararanasan natin na merong negativity na kumukuha ng attention natin. Halimbawa, nasisira yung relationship sa family o yung business natin, bakit nasi-shaken? O kaya naman, yung goal mo, nakukuha mo na siya, tapos na-i-interrupt.
Nabibuild yung business, tapos parang hindi tumutuloy ng progress. Hindi ma-reach yung peak ng goal. Baka kapares tayo ni Pedro. It's time for us now to reflect, to act, to communicate to God. Lord, saan ako nagkakamali? Nawawala na ba ako ng attention sa'yo? Kuminsan kasi pagka nagiging successful na tayo, nagiging complacent tayo sa sarili lang natin. Huwag nating kalimutan na tumingin dun sa author and finisher of our faith, kay Jesus Christ. Huwag tayong makakalimot na kapag nag-approve siya sa action natin, kasunod nun, empowerment. Makakayanan talaga natin. Kaya kahit mahirap yung pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang matakot. In-empower ka na ni Jesus Christ nung nag-approve siya sa plan ninyong dalawa. Mahalaga lang yung ginagawa mo, will ng Lord. Kasi pag hindi niya yan will, kabahan ka. Effort mo lang yan. Pero pag perfect will yan ng Lord, sure tayo, magagawa mo. Huwag lang tayong mag-waver sa ating pananampalataya. Verse 31, ang tanong, sino ang tamang asahan natin na tutulong sa atin kapag lumulubog na tayo? Base sa kwento, si Jesus Christ yung tinawag ni Peter. Tandaan natin, si Peter, ang trade niya, ang expertise niya, ang trabaho niya, siya ay fisherman. Expert siya sa tubig. Pero mapapansin natin, nung lumulubog siya, hindi siya nag-freestyle ng langoy. Anong ginawa niya? Tumawag pa rin siya kay Jesus. Ibig sabihin, meron pang kaunti siyang faith. Sabi doon, no? Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi. So immediately, nag-rescue si Jesus Christ. Kasi nag-cry out na siya ng help. Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? So, may faith ba si Pedro? Meron. Maliit. Sabi ni Jesus Christ, maliit yung pananampalataya. Bakit ka nag-doubt? So, mga kapatid, tayong lahat, this is a message for every one of us. Merong time na dumadating sa atin ang doubt. Nag-aalinlangan tayo. Pero sa oras ng pag-aalinlangan natin, anumang liit ng pananampalataya na meron tayo, gamitin natin yon para isalba tayo ni Jesus. Ang kailangan lang natin ay tumawag at panghawakan natin yung maliit na pananampalataya na yon. Kasi sure meron tayong rescue. Kapares na nangyari kay Peter. Kung titignan mo sa mundo natin, yung doubt, kuminsan, view natin yung doubt na distrust. Kuminsan, view yan ng tao na pagtataksil. Pero si Jesus Christ, meron siyang mercy. Naintindihan niya yung pinagdadaanan natin. So, kailangan lang natin mag-reach out din sa Lord. Kasi nung nananalangin ka naman, nag-reach out ka sa Kanya eh. At nilagay niya ng check, approve yung plano. Ang problema, na-distract tayo. Balik lang tayo pag nadidistract tayo. Kapares ni Peter. Kailangan nating makita na yung paano tayo nagsimula, yun din yung tutulong sa atin. Si Jesus pa din. May mabuting bagay na itinuturo sa atin ang eksena ni Peter. Una, kapag nasa road ka na towards dun sa hinihiling mo sa Lord, huwag ka mag-alinlangan. Do not doubt. Kasi bakit? Mararanasan mo lumulubog ka. So kapag nandun ka na sa will ng Lord, kapag nilalakaran mo na yung gusto mo at gusto niyang gawin mo, huwag ka na mag-doubt. Huwag mo na experience lulubog kaya ako? Huwag na. Focus ka na dun sa goal. Sino ba yung goal? Si Jesus. Focus ka na lang doon. Second, kung nasa case ka naman na na-realize mo na nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan,
Kung ikaw ay sa tingin mo, unti-unti kang lumulubog, ituon mo yung attention mo kay Jesus. Yun yung solution. Si Jesus lang ang solution. God is the answer. Doon sa kung ano man yung kinakailangan natin. Kung meron man tayong pagkakamali, i-admit natin na hindi natin kaya. Kagaya ni Peter, nakita niya lumulubog siya, hindi na siya sabi doon, hindi, nakita natin kanina na hindi na siya nag-effort ng sarili niya. Directly, humingi na siya ng tulong sa Lord. And we should be like Peter. Bagamat sinabi kanina na maliit yung pananampalataya niya, pero napaka-gracious ng Diyos. Napaka-gracious ni Jesus sa kanya. Kinuha siya. At, syempre, ang ending noon, dinala siya sa bangka. At pinuri ng mga disciples si Jesus Christ. Sinabi ng mga disciples during that time, ikaw nga ang anak ng Diyos. Verse 32. Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. Parang sinasadya, no? Pagdating nila sa bangka at saka tumigil yung malakas na hangin. The scene is for Peter to learn something. And for us now, para maintindihan natin na may tinuturo ang Diyos out of the life experiences we have. Kailangan lang natin i-absorb kung ano yun. So sa story ni Peter, dalawa yung lesson natin. Una, kung nandun ka na sa direction mo, nilalakaran mo yung attention, yung will ng Lord sa buhay mo, huwag kang mag-doubt. Pangalawa, kung meron ka ng doubt, bumalik ka lang kay Jesus Christ. Ituon lang natin attention natin kay Jesus Christ.